Hey guys, welcome to another episode of Balikbayan for Good podcast and community. I personally invited one of my good friends in the industry, Miss Mayan Acosta. Actually, kaya ko siya in-invite dito because we have really something in common, which is pagiging madiskarte. And I want you to learn the strategies that she's doing currently because she's still in the corporate world. At the same time, she's doing a lot of side hustling. And after this interview, I really believe na marami kayong matututunan from her. That's all. Welcome, my friend, Miss Mayan Acosta. Besh, thank you for being here with me kahit mainit. Pero malamig naman yung hangin because it's not summer naman sa Dubai. Winter pa rin sa Dubai. Medyo maaraw lang, right? Thank you for inviting me, sis, at sa pagsingit-sangit sa schedule mo. Oo naman. My pleasure actually because alam ko yung mga viewers natin maraming matutunan from your story itself. Who is really Mayan Acosta and bakit ganyan ka mag-side hustle kahit na napapagod ka na sa corporate job mo? Ano yung nagpapatuloy sa'yo? Ano yung nagpupush sa'yo para, alam mo yun, gawin yung mga bagay-bagay? Ako kasi personally, may mga scenarios or experiences ako sa buhay na tumatak sa isip ko na ayokong maging dependent kanino man when it comes to financial. Ang father ko is OFW for 16 years. So ano ka din ng overseas Filipino Yes. worker? So, alam ko yung feeling na malayo yung magulang mo. And then, kung hindi pa makakapagpadala ang provider nyo, paano kayong mga nasa Pinas? True. So, parang yun yung mga experiences na nagmulat sa akin na pag lumaki ako or pag nagkaroon ako ng chance na humanap ng sarili kong pera, hindi ako didepende sa ibang tao. So that's your reason kung bakit ka ganyan nagsa-side hustle. Yes. Na kahit overseas Filipino worker na tayo, maayos yung kinikita natin, we feel na kailangan natin ng backup, no? Oo. At the end of the day, kailangan natin ng backup kasi kailangan rin natin matulungan yung sarili natin eh. Right? Habang nagpapadala sa Pilipinas. Back then, in the Philippines, ano yung pinaka-trabaho mo? Yung pinaka-naging experience mo bago ka napunta dito sa Dubai? Nung hinahanap ko pa yung kung saan ako magaling talaga, ang mga na-try ko una is mag-part-time sa bar. Pero yung bar na yun is lang resto bar. Ni-refer ako ng isang kaibigan ko. Pero 1 month lang ako doon. Nag-try lang ako kung ano ba, kung kaya ko ba or hindi, yung ganong niche ng work. Ano yung pinanggalingan mo? Kasi kahit naman ako, alam naman ng audience ko na yung galing ako sa babae, hindi naman pataas eh. Pumunta ako dito as tourist. So, pag tourist kang pumunta ng Dubai, wala ka pa agad trabaho. So, ang una kong naging trabaho, akala ko na yun na yung para sa akin, is a receptionist sa isang wellness center. Kasi magbabakasyon lang pala yung dapat kong papalitan. So, ang sabi, i-absorb ako pagbalik niya. Pero nung pagbalik niya, parang nakakaramdam na ako na, ay, hindi na to legit. Right. So, nung sinabihan ako, alam ko na sa utak ko na hindi na talaga magpupush yun.